For today's episode, tayo ay pupunta na ng Davao City. Sige, stop over muna tayo. Usapang Canada tayo, di ba? Oo. Kanina may dinaan tayo Singapore. Eh, dito tayo muna sana. Australia. Kaya pala dito eh. Hindi mo kailangan gumastos ng mga 50,000 pamasahe. Makapunta ka sa iba't ibang lugar. Ipapaayos na natin ang ating camper van kay Dodong Lagan. 3 araw tayo makikituloy. Pero dito tayo sa garahe ng minivans, matutulog. Masaya ako kasi yung lifestyle ko eh unti-unti na rin na-adapt ni Prisha. Before it starts to feel, I will burn. Welcome back to another van life episode. Nasa Mindanao na tayo ngayon. At mula dito sa Bislig ay babiyahe tayo ngayon ng mga mahigit mga 3 oras at kalahati papuntang Davao City. Pero bago ang lahat, pasalamatan muna natin ang Gulf Oil Philippines, ang ating official brand partner sa biyahe na ito. Minivan dito, minivan doon. Minivan kahit sa ang sulok ng Mindanao. Kung nakakapagsalita lang si Watod, sasabihin niya, ang dami kong tropa dito. Binudbud na agad sa bigas. Sa Sukal? ang tawag dito? Malipet. Pilipit, kakanin na binili namin kanina sa loob ng Tinoyan Falls. Sarap. Hindi ganun katamis, tsaka hindi siya naliligo sa asukal. Sana makita natin yung parang cave sa... Hindi ko kasi matandaan kung saan eh. Pero parang feeling ko madadaanan natin. Yung merong cave sa tabing kalsada na merong sobrang linis ng tubig na pwedeng liguan. Yun, daan na lang din yun. Pwede nating liguan pag nakita natin ha. Napakalawak talaga ng mga kalsada dito sa Mindanao. Lahat is baltado. Ah, ganda no? Parang ano, nakalutang yung sulok. Oo. Pinong-pino yung kalsada eh. Yan, medyo malapit-lapit na kami sa Davao, no? Yes, no? Di mo ko Ay, syempre. Meron akong kaibigan na nagpapa-shoutout. Sir Danny Ozales, yan, from Canada. Shoutout po Sir Danny. Ingat Canada po ka dyan. naman. Canada. Joke lang. Paliparin nyo naman kami dyan. Dadating tayo dyan. Pupunta tayo ng Canada sa tamang panahon. Japan muna. At merong gagamitin si Lord ng mga taong gagawa nun at si Sir Danny yun. Sir Danny, mag-ipon din. Joke lang. Salamat Mag-ingat ka, po. sir. Salamat sa suporta. At pag uwi mo ng Pilipinas ay gagawa tayo ng paraan na magkita-kita tayo. Para pag-usapan natin yung pagpunta namin ng Canada. Magpakita ka sa amin, sir. O dapat yata tayo ang magpakita kasi hindi tayo basta-basta nakikita. Oo nga, no? Kami pala. Hindi. Nagsabi naman ako na anytime pag gusto niya na mamit tayo. Pwede. Pag sakto yung, yung time natin. Schedule. Schedule natin. Halfway to Davao, meron kami nakitang isang kapehan. Sige, stop over muna tayo. Usapang Canada tayo, di ba? Oo. Kanina may dinaan tayo Singapore. Eh, dito tayo muna sana. Australia. Kaya pala dito eh. Hindi mo kailangan gumastos ng mga 50,000 pamasahe. Makapunta ka sa iba't ibang lugar. Sige, stop over muna tayo para Tindera. Iwan mo na ako dito. Nandito na ako sa Australia. Kala ko may nakita ka na namang gandara dun sa... Hindi. Sa taas. Tindera naman. Dali ka, mag-apply ka. Mag-apply ka. Nasa ibang bansa na ako. Hindi pa ako mag-apply. Oh, sige. Apply ako. Alis na ako. Sige. Lakasan mo yung ano mo ha. Karisma mo ha. Ma-hire ka. Oo nga eh. O sige, game, go. Apply Pwede mo ko sa... mag-apply? Ibang bansa na to eh. Oh, Australia oh, ayun oh. Oo. Australia. Imagine mo, nandito na ako sa Australia.
Ano na, sa Singapore lang tayo. Ano pang next dito? Ilan pang bansa? Oh, malalaman natin yan kapag nakainom na tayo ng kape dito sa Australia. Oh, sobrang ano. Puro yan. Grabe. Bango ng amoy. Wow. Wow. Ito na lang talaga hindi natin kasama si Commander. Bakit? Beer thirsty! Kasing gero. Alam mo ba na merong camera dito? Hindi. Sa lugar na to? Meron! Uy. Oh. Ayun. Nakuha mo ako dun ah. Yung nagkakape ka, tapos nasa Mindanao ka pa. Hay na hay ah. Saya, di ba? Kikitain namin si Commander D sa Davao. Nasa Davao siya ngayon eh. Yun ba ang bago mong kosa? Oh. Si Commander D. Oh. Friends kayo eh. Pag nasobrahan sa lasing, naiinis na ako. Gusto ko na maglaba. Laba ko lang doon. Sabak ka diri. Sabak ka diri. Anong ano nun? Sabak ka diri. Sabak. Oo. Parang alam ko sa yata sa Bisaya, sabak kumandong ka. Kakakandong ako? Hindi, yung kanta. Kandong ka diri. Kandong ako yan? Hindi. Busy ako. Pagkatapos magkape, tulak na ulit sa biyahe. Mahigit 2 oras na lang, malapit na tayo sa Davao City. Sabak ka diri. Sabak ka diri. Sabak ka. Ito talaga. Wow! Buong panis! Yung excitement na makakabalik na ulit kami ng Davao, ay dinaan namin sa kanta. Dahil sa'yo ang puso ko Mag-initangan para may pagkaingatan O wag paglaruan Ba't ganun siya kumanta ng buong ko yung inis ko. Hindi pa nakontento, abay nag-rap pa. Sabay pahit sa mata at naalala At kung maibabalik ko pa Pangako ko naliligaya ka Ngunit huli na Kayo kanya-kanya na At nakarating na nga tayo ng Carmen, isang munisipalidad ng Davao del Norte. Ang dadaanan natin dito ay yung isang branch ni Dodong Laagan. Ang Dodong Laagan Auto Parts and Auto Trading. Bilihan at paggawaan ng mga minivans. Isa yan sa mga unit na binubuo ngayon ng aking kaibigan na si Dodong Laagan. Marami na ang nagka-camper van ngayon, marami ang nagkaka-interest ngayon na bumuo ng mini camper van tulad na ating Watod. Ayun, si Watod. Yan. Same yan na mga unit na galing Japan na meron dito sa yard ni Dodong Laagan. Pero itong kinakalagyan natin ngayon is ito yung isang branch niya dito sa Carmen. Sa dami ng orders, medyo kinakailangan na ng ating kaibigan na maghanap pa ng mas malalaking mga spaces para mailagay yung mga nakapila ng mga minivan. Lahat ng mga nagpi-pre-order, lahat ng mga nagpapa-custom ay dito lahat yan nagaganap. Isa sa mga yard na meron siya. So ibig sabihin, maraming Suzuki Every Wagon na binubuo dito kay Dodong Laagan. Marami ang nagme-message at nagtatanong kung saan nga ba talaga nakakabili ng affordable na minivan. Alam natin sa Luzon na hindi pa ganoon talaga kadami ang Suzuki Every Wagon. Kaya minsan yung mga tao kapag nakikita nila yung Every Wagon's daan is medyo namamangha sila na anong klaseng sasakyan to, bakit ang liit nito, akit ba? Yung iba nakukitan, yung iba na nagugulat na meron pa lang sasakyan na nag-exist na ganito kaliit na van. Marami ng Suzuki Every Wagon sa Luzon, mostly ang pinanggalingan niyan ay kay Dodong Laagan. Dito kayo sa kanya makakabili. Since natubadami na ngayon ang gumagawa ng mga camper van at yung iba ay sobrang interested talaga na Suzuki Every Wagon yung kanilang gustong gawing camper van, si Dodong Laagan ang inyong mabibilhan.
Dito siya based sa Davao City. Kahit nandito siya sa Davao City, ay yung mga order niyan is nanggagaling dito sa mismo sa Davao, nanggagaling mismo dito sa Mindanao, yung iba nasa Visayas, yung iba ay nasa Luzon. Ganyan kalaki ang scope ng serbisyo ni Dodong Lagan pagdating sa Suzuki Every Wagon. Kaya naka-flash dyan sa screen, pwede nyo i-screenshot yan at kontakan nyo na siya at pwede na kayong mag-inquire kung magkano ang presyo ng mga Suzuki minivans. So kung magkano yung budget nyo at pasok, ay sa halaga ng budget ninyo is yun yung mabubuong minivan. Sarap naman! May kainitan ng panahon ng pagdating namin sa Carmen. Kaya si Dodong, inagaya muna papunta sa kanilang farm. Papahinga lang din kami muna dito and then mamaya pupunta tayo ng Davao City kasi doon tayo makikipark kila Dodong para magpahinga para sa mga susunod na mga adventures natin na tayo naman ay pupunta naman ng bandang mga Muslim areas sa Maguindanao. Pupunta tayo doon. Nakakatuwa na narating namin yung Davao na safe tayo nakarating. Mga 4 kilometers lang mula sa highway ang layo ng farm ni Dodong Lagan. Daming buko. Ang farm na napipintong pagawaan ng mga Suzuki minivans balang araw. Peaceful na kasi dito bro, no? Tahimik ba? Wala ka na masyadong marinig na sasakyan. Pati si Sumosa wala. Pinasyal tayo ni Dodong sa kanyang nyogan. Oo. Magbubutong ano kami. Coconut party. Coconut party. Kasama ko na si Dodong. Marami pa. Pagkatapos magbuko, ay bumalik ulit kami sa shop para maghapunan. Touchdown, Davao City. Okay ka dyan? Oo naman. Para makaunat ka ng paa mo. Sarap. Ha? Oo. Iwalay muna tayo ng tutulugan. Ito ko lang naman ay kita. Kaya nga doon ako sa kabila. Ha? Oo. Oh, siya. Sige. Good night. Night. Ako naman ay dito matutulog sa puting Suzuki Every Wagon na DA17. Mag-aalauna na ng madaling araw. Ako ay nagtatransfer pa ng mga files para sa editing ko. Nandito na tayo sa Davao, sa place ni Dodong Lagan, sa isang yard niya. Dito tayo ngayon mag-sleep over kasi bukas si Watod ay i-check overall para mawala na yung ingay niya, para maging okay na siya ulit. Sisiguraduhin natin na the next day okay na ang ating camper van para wala na tayong worry sa daan. So good night na muna sa inyo lahat. Kita-kita tayo ulit bukas. Welcome back sa Davao City. Marami pa tayong mga pupuntahan. Marami pa tayong van life na ma-experience sa iba't ibang lugar. Hindi ko masabi kung saan, pero for sure ay mag-enjoy kayo. Yung pakiramdam, nasanay ka nang matulog sa loob ng mini camper van. Napakasarap. Yung at home ka sa loob ng camper van, tapos pagising mo, napapaligiran ka pa ng mga minivans. Sarap. Good morning! Wala dito sa Davao City. Ang sarap ng tulog ko. Grabe. Malamig. Masarap. Tsaka iba yung feeling ng natutulog ka sa loob ng gustong-gusto mong sasakyan at napapaligiran ka ng mga binubuong mga minivans na posibleng isa o dalawa o tatlo sa mga to ay magiging camper van din ng tulad ng ginagamit natin. Parami na tayo ng parami, guys. Napakasarap sa pakiramdam na dumadami na tayo.
Suzuki DA17. Kasing haba ng Suzuki Every Wagon natin, pero mas malapad. Mga parang isang langkal. Pero ramdam na ramdam ko yung laki, yung lapad niya sa loob. Roommates natin kagabi. Ayan yung mga malapit nang lumabas na mga Every Wagon papunta sa mga may-ari. Malapit ng umexit yan. Ang ibig sabihin kapag nandito na siya sa mismong bahay ni Dodong Laagan. Dong, good morning! Ayan. Ayos lang, sarap tulog. Lapad. Tatanggalin ko na talaga yan. Tatanggalin ko na yan. Pag wala to, makakahiga dyan yung dalawang tao. Hindi na tayo makikitulog sa may van na may van. Hindi akin to sa kapatid to ni Bro Dodong Laagan. Sarap gumising, no? Ang weirdo na akong sa weirdo, pero ang sarap gumising ng katabi ang mga to. Kaligayahan natin sa mga mini wagons. Shoutout Mayor TV. Alam ko, masaya kang pinapanood to. Mahal, pag mata na. Pag mata na. Sarap ng tulog mo. Pero luminom daw kagabi. Saan nararamdaman ko rin eh. Pero feeling ko kapag dumadaan lang yung mga sasakyan. At habang nire-ready na si Watod para ayusin, Toril Public Market po. kami muna ay pupunta ng palengke ng Toril. Yan ang pangalan ni Tatay, si Tatay Ronquillo. Si Tatay Ronaldo. Anong brand po to ng tuk-tuk? TVS King. Tagalog kayo? Tagalog po kami. Tagalog ako. Tagalog ka rin. Yes, mabuhay ang mga Tagalog. Konting idea sa pinagkwentuhan namin ni Kuya papuntang palengke, mas gusto niya daw tumira na dito sa Davao at ayaw na daw niya sa Luzon. May ginagawa naman si Watod. Yung dalawa ni Prisha dito ay bumamalengke kami ng ano bang gusto mong ipaglulutuin ngayon para kalatutok? Sinigang. Masarap pa magluto ng sinigang eh. Patigil mo sila ng sinigang mo malapot. Tingin ko sila yung magluluto eh. Hindi! Mas magaling akong tayo. Ikaw magluluto. Tulungan kita. Gusto mo ba ako na magluto? Mas masarap kung magluto nga eh. Sabi ni Kuya, mas masarap daw magluto ng sinigang ang mga Tagalog. Di ba ba? Mas masarap magluto ang sinigang ng mga Tagalog? Galing sa Luzon din. Oo. Tagalog ka, di ba? Nag-ilitaw din naman. Hindi, Bisaya ako. Oh my God, sa seafood, grabe. Ano po yung mga baboy ate? Sige. Oo. Wala ka na. Ikaw. Dalawang kangkong. Sinigang mix. Pagkatapos mamalengke, balik na agad tayo sa shop ni Dodong Laagan. Box naman. Three-wheeler queen. Pagbalik namin ng shop ni Dodong Laagan, si Watod, ginagawa na. Sira ang evaporator ni Watod, kaya palang walang lamig yung aircon. Pagkatapos palitan ni Dodong ng bagong evaporator, ay nilagyan na ng bagong freon para malamig na ang ating aircon. Isayin mo muna sa mantika, yan ang unahin. Yun naman talaga ang inuuna. Alam po lutuin ko. Kaya nga, Ilan taon ka na? 33. 10 taon ang agwat natin. Alam na nila yung edad ko. Ngayon, ginagawa ka pala ng nanay at tatay mo, nagsasaing na ako, marunong na ako sa kusina. Kaya ang gagawin mo ngayon, you watch and learn from boy first time. Sige. Ano unahin ko? Kala ko ba alam mo? At habang tayo ay nagluluto ng tanghalian, So, sibuyas, bawang, ang unahin natin ay sibuyas. si Watod ay inaayos na ang belt. Tapos kinagabihan, dumating ang kaibigan natin. Palitan na daw natin ang ating headlights. Ayan na! Okay, bye. Kasi medyo mahina daw ang ilaw ni Watod. Ayan na po ang ating ilaw sa mga nagsasabi po na mahina po dati yung ilaw natin. Ay, ayan na yung ilaw natin. Di ba naman? Mat! Pati signal lights, pinalitan na rin. Mamaya-maya naman ay dumating ang ating kaibigan na si Commander Daot. Motovlogger! Yung tumambling kanina. Tumambling kanina. Don't boil her. Sige Dong, pahingi ako ng kopya ng... Walang problema. Walang problema. Wala na, daot na ang ano. Daot na. Daot na.
Nakalimutan ko. Kulang pa sa kanya yung isang halo-halo. Kulang pa isang halo-halo. Bagong favorite. Kinabukasan, Hi. Morning. Morning. Good morning. What a beautiful day. What a beautiful day. Punta tayong Maguindanao. masaya ako kasi yung lifestyle ko ay unti-unti na rin na-adapt ni Prisha. Tignan nyo, ay pag umising. Ito yung kagandahan na nagta-travel ka gamit ang camper van. Makikituloy ka sa may bahay na may bahay pero hindi mo na-invade yung privacy ng bahay nila. Good morning! Okay. All goods. Ngayong araw ay tutuloy muna ulit tayo sa biyahe. Pupunta tayo ng Kidapawan City going to Maguindanao. Magmamaguindanao muna tayo for ilang days. Magka-camping tayo doon. Naikarga na namin ulit lahat ng gamit namin sa camper van. Dami namin gamit para kaming may i-deliver. Ano bro, mag-ano tayo? Magka-camping tayo. Walang pag balik mo pag galing Cotabato. Saan kaya tayo, no? Magsamal kaya tayo o... Marami rin maganda sa Samal, eh, no? Pwede rin dun sa di ba Baganga. Baganga, Pwede namin Govjen. Pwede namin kayo sabay pagpunta nyo dun. Meron pa kami mga yayayain, eh. Habang nagpaplano kaming dalawa ni Dodong kung saan kami magka-camping pagbalik, si Prisha ayaw matigil sa kakasinghot ng durian. Ayaw niya dati yan. Pag dala sa Luzon, dapat yung hindi inom. Oh, ilo ba? Kasi yung amoy pag nasa sasakyan. Hindi, lalagyan ako sa ano. Ay, oo. Sa Babalot bubong. namin sa ano. Kasi Sa sako. gusto niya magpadalhan. Tapos ang problema, hindi pwede ipasok sa loob. Nababahuan ako pero ang sarap sa pang-amoy ko. Bago tayo tumuloy sa biyahe, breakfast muna. Dahil mahaba-haba din ang babayahin natin ngayon. Sarap nun. Kunwari, convoy tayo. 3 o 4 tayong van. Ganda nun. Papunta to, tapos palipat ako ng drone. 4 na minivan. Pritong bangus. Napakasarap niyang partner nito. Ay, oo naman. O, lolits, sinamak, suka. Ang suka ng mga chismosa. Lolits eh. Babalik din naman tayo dito kaila Dodong Lagan para mag-camping din tayo kasama ng mga kaibigan natin. Hindi ko alam kung ilang days tayo magsistay sa Maguindanao. 2 to 3 days siguro, 3 days, 2 nights. Importante, mabisita ko yung mga kapatid kong Muslim doon at makabanding ko ulit sila. And then ituloy natin yung ating mga biyahe, pagka-camping kung saan-saan pagkabalik natin ng Maguindanao. Okay. Yun! Salamat! Tipet. Daghan salamat! Dahan. Okay, first time mo. Yes. Pupunta ka ng Digos. Ano, Digos? Digos City. Digos City. Digos City. First time. Dadaan tayo ng Kidapawan. Kidapawan. Para first time tayo pareho. Pagdating ng Kidapawan, yung mga kaibigan natin, mga Muslim, mga kapatid natin, sasalubong sa atin. Yun. Hot Team Kidapawan. Kidapawan. At kukonboyan nila tayo hanggang makarating ng Cotabato City na nandun naman nag-aantay ang Hot Team Cotabato. Oh. Yeah. Babalik tayo sa lugar ng mga Muslim, sa mga kapatid natin. Excited. Next episode, Kidapawan tayo. Barangay Magpet, Cotabato, North Cotabato. Magsa-side trip tayo. May kahawig ka! Oo, may kahawig ka! Ha? Nasaan yung asawa mong kapatid ni Tony Gonzaga? Yun ang sabi nila! Meron tayong isang pupuntahang falls. Meron din tayong pupuntahang isang bukal. Yan ang mga dapat niyong abangan sa ating Gulf, Visayas, Mindanao Van Life Tour.